One-on-one. It's a practical way of sharing your faith to your friend or coworker or your relatives and friends or families or even to your enemies. You can lead them to Christ. So today I want to bring with you this message, one-on-one plan of evangelism. When Pastor John shared with us the personal evangelism, with that story of Philip and the eunuch, or the treasurer of the Queen of Candace, Philip made it sure that before this eunuch went back to Africa, he accepted Christ and he was baptized. That's biblical. He accepted it, he was baptized, and he went back to Africa, and the story told us that because of him, Christianity made it all the way to Africa. Another one, one-on-one or personal evangelism that we heard about, Acts 16, Pastor John used that as well. The jailer, and Silas. Sila din po ay tumanggap, yung jailer and his entire family received and accepted, and of course, all of them, the Bible said, were baptized. And even Great Commission, the Bible said, go and make disciples and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So ultimately, all those who received and accepted Christ were baptized into water. That's biblical. We have a pattern, we have a precedent. All believers must be baptized. That's your public way of showing that you are a believer of Christ. Can you say amen to that? And so today, one-on-one evangelism is intentional. If you want your friend or coworkers or loved ones to receive the Lord your God as your Savior, you must be intentional. Kailangan intentional, na dahil ito yung tao or itong taong ito ay kailangan tumanggap. The Philip and eunuch, intentional. Hindi niya binitawan hanggang hindi tumatanggap yung tao ng kaligtasan. In other words, yung preaching ni Pastor John, the point of direction there was that itong taong ito, hindi ko i-give up hanggang hindi tumatanggap kay Kristo. That's one-on-one evangelism. That's personal evangelism. In other words, once you shared it, once you started it, hindi ka titigil hanggat hindi tumatanggap ang taong ito. Hindi ka titigil hanggang taong ito ay tumatanggap. Kasi alam mo, kapag hindi tumanggap ang taong ito, alam mo kung saan siya pupunta. At pag tumanggap siya, balang araw, magkikita kayo sa langit. Kaya dapat, hindi mo i-give up. Once na sinimulan mo, once na in-invite mo, once na pinag-pray mo, hanggang tumanggap siya. Kahit matanda na kayo, hindi mo siya i-give up, hanggat hindi tumatanggap. One example, yung sharing ni Pastor John. Sa daddy niya, hindi siya tumigil. Hanggat hindi tumanggap. Tatay ko din, hindi ko rin ginibab hanggang hindi siya tumanggap. Hanggang namatay na. Tumanggap siya nung second year ako ng seminary, pero ilang pastor ang nag-share. Pero sabi niya, hindi, may sarili akong pananampalataya. Sabi, anong pananampalataya mo? Sabi niya, independente. Ewan ko, alam nyo, hindi ko rin alam kung ano yung independente. Pero when I was in the seminary days, second year, sabi ko, Tatang, kapag hindi ka tumanggap at namatay ka, huwag niyong gagamitin ito. Ginamit ko lang sa kanya ito. Pupunta ka sa impyerno. Sabi niya, talaga, mayroon bang impyerno? Pero one Sunday, after my preaching in my local church, in our local church, he came forward and accepted the Lord, and he was baptized. A year later, he died. But I know someday I will be with him in heaven. That's why, kapag meron ka pinag-pray, meron kang sinimulan, never stop. I'm not gonna read to you John 3. Just read it. The one-on-one between Jesus and Nicodemus. And when God said, you know what, you must be born again. Sabi niya, paano ako magiging born again? Papasok pa ba ako sa sinapupunan ng nanay ko? Sabi niya, no. Hindi na, you must be born with water and spirit. Just read it with you. So number one, what are the practical ways? Can you put Amaya?
Number one that we need to do is that create or make a list, ano po, with people that you really wanted to be saved. Isulat mo yung pangalan nila. Ako meron akong listahan eh. Yung mga dating kainuman ko, nung mga barambado pa ako, tarantado ako, hanggang ngayon, nasa listahan ko ng prayer list. One of them, tumanggap na kay Kristo. Two of them ay wala pa. One of them, naging saksi ni Jehovah. Pero hindi ko sila pinagpipray, hindi ako tumitigil sa pagpipray sa dalawang natitira kong best friend kong kainuman ko nung tarantado pa ako. Hanggang ngayon, pinagpipray ko sila. Because I want them to be saved. I want them to see in heaven someday. Gusto ko silang makita sa langit balang araw. Kaya hanggang ngayon, pinagpipray ko sa Panginoong Diyos. May listahan ako ng mga taong ito. Tatay ni Lester, sabi niya, I see changes in your life. That's why he was baptized. Ako ang nagbautismo sa tatay ni Lester. Si Brother Rachel Bado, ako ang nagbautismo. First day of New Year. Minautisman ko sila sa ilog pagkagising namin ng umaga sa lugar namin. Why? Because they see changes in me na dati tarantado ako, barambado ako, magnanakaw ako ng manok, pero binago ako ng Diyos. And they see changes in me. That's why, mga kapatid sa panampalataya, yung mga kaibigan nyo na sinasabi nyo parang, walang pag-asa dyan. No. Never said those words. Because you never know na yung palang prayer mo ang inaantay ng Diyos para ang taong ito ay tumanggap sa Panginoon. Can you say amen to that? Baguhan ang buhay sa pagiging Kristiyano eh. Kung dating ganito ka, ngayon hindi na. Ang gandang ikwento yun eh, di ba? Kapag mga kaibigan mo dati, nakainiwan mo, sabi niya, kita mo naman ang taong ito. Dati, ganito yan, pero ngayon, ganito na. Ang sarap pakinggan kapag ang isang taong ito ay binago ng Diyos. Tapos nagkukwento ng buhay. Ilang pastor na ang galing looban. Alam niyo ba ang looban? Sa salitang Tagalog? Galing kulungan. Nagbago sa loob paglabas, pastor. Si Bingbong Crisologo. Kilala niyo siya? Naging congressman pang ka ng Quezon City, di po ba? Galing kulungan. Sinunog niyang buong barangay si Lucosor. Biro niyo? Nakulong. Pero sa kulungan, nakakilala sa Diyos. Paglabas niya, naging pastor. Naging congressman pa sa Quezon City. Binago ng Diyos. Kaya yung mga tao, nakilala nyo ngayon, never stop praying for them. Because I do believe, siguro takot kayo sa rejection. In-invite nyo na dati. Sabi niya, next time, hindi nagpakita. Nakita mo sa palengke, oy! Nandiyan ka pala. Oy! Huwag mo naman kalimutan yung bitisyon ko. Sabi niya, sige, susunod, hindi nagpakita ulit. Nagkita kayo sa inuman. Sabi niya, daan ka, baka may time ka. Sabi niya, sige. Hindi na nagpakita. Nagkita kayo sa sugalan. Nandiyan ka ulit. Invite mo. Sabi niya, sige. Hindi nagpakita. Nagkita kayo sa kasalan. Sabi, invite mo. Ibig sabihin, mga kapatid sa panampalataya, huwag kang titigil hanggat hindi mo siya nadadala sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos natin. Pag-pray nyo, do you think the enemy will let them go easily? Hindi. Siyempre, hindi ba kakawalan ng kalaban yan? Sabihin ng kalaban, huwag ka dyan. Pag sumama ka dyan, hindi ka na makikipag-inuman. Pag sumama ka dyan, wala na yung happy days mo. Siyempre, ikaw naman, alam nyo, ito yung narinig ko sa pastor eh. Kasi yung flesh natin pala, wala siyang pakialam sa eternity. Kaya kalaban talaga yung flesh natin. Kaya sabi ni Christ, di ba? Your spirit is strong, but your flesh is weak. Kaya ano yung flesh natin eh? Sabi niya, ayaw ko dyan sa eternity. Ayaw niya. Kaya yung kalaban, pinapakain niya yung flesh natin kung ano-anong mga bagay na worldly things na in-enjoy ng fleshly world natin or fleshly life natin. Pero, yung spirit natin, sabi niya, lumalaban din. Alam niyo, my wife and I, invited the family to join us in the church. Nung nagsimula tayo, nandun pa tayo sa kabila. They told us, they want to join the church, sabi nila, hindi namin kaya pang iwanan ang worldly lifestyle namin sabi nila. Saka na lang, pastor, kapag nagbago na kami. Pero ang tanong, kaya mo bang baguhin ang sarili mo na ikaw lang? Of course not. Kailangan natin ng Holy Spirit to change our lives.
Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Kaya isuko natin ang lahat sa Diyos. That's why we need to pray. And lots of prayer. Yung mga taong gusto nating ipag-pray. Sabi nga ni Pablo sa Colossians, sabi niya, and pray for us as well. Para the Lord our God will open doors. Pag-pray natin na sana buksan pa ng Diyos yung mga bagay-bagay na sinarado ng kalaban. Second one, na practical ways, ano po, para sa one-on-one plan of evangelism, find a common interest. Sabi ni Pastor Melchor last Sunday, sabi niya, find a common ground. Pero let me add to that, yung sinabi ni Pastor Melchor, find a common interest and invite him or her. Alam niyo, kami mag-asawa nung nasa Hawaii kami, may nakilala kami, yung pangalan niya, yung nag-donate na to, si RJ o si Ralph, ano po. Galing siya sa ng INC. Pag pupunta sa kapilya, nakaitim, ganyan, nakaitim. Nakaitim siya palagi. Hindi ko naman inaasahan kung ano ibig simbolo ng itim, ano po. Pero yung pala ibig sabihin ng itim sa kanya ay wall. Ibig sabihin, hindi mo ako madadala dyan. Mas maganda ang kapilya namin, mas maayos ang upuan namin, mas maganda ang kantahan namin, at mas maayos ang pagsamba namin, which is true. Magkahiwalay ang lalaki sa babae. At wala kang makitang batang nagtatakbuhan, wala. Punta ka sa Church of Christ, may mga batang takbo ng takbo, di po ba? Ibig sabihin, ibig niya sabihin sa akin, Pastor, kahit anong gawin mo, hindi mo ako madadala dyan. But he fell in love playing guitar. Ang dami namin gitara sa kapilya. Isa lang ang tumutugtog. Sintunado pa. Ang galing niyang maggitara. Every Wednesday, after ng school niya, pupunta ng kapilya. Maggigita-gitara, ang galing. Sabi ko, gusto mong tumugtog sa Sunday? Anong mga kanta? He fell in love. That's not our common interest. Hindi ako marunong gumitara eh. And then I discovered one thing. Mahilig siyang mag-fishing. Mahilig ako mag-fishing. That's a common interest. Sabi ko, gusto mo mag-fishing tayo after may radio program? May radio program ako sa Hawaii. Every Saturday. Sabi niya, sige pastor, saan? Sabi ko, doon tayo sa North Shore. Malayo. Dinala ko. Sabi niya, wala bang mas malapit? Sabi ko, meron. Sa Wayanay. Sige, pastor, doon tayo. Every Saturday, or twice a month, or once a month, nagpipishing kami. But back in my mind, my intention was to win this person to Christ. You see? Not that the fishing, no. The fishing was that I want to fish this man for Christ. That was my intention. Because we have a common ground or common interest. See, I put there, mahilig kayo mag-hiking, yung gusto mong iwin, tara hiking tayo. Ako magbayad ng entrance fee. Invest. Magtanim ka. Hindi pwedeng kabig, magtanim ka. Magtanim ka. Si Ralph, fishing kami, fishing. Ito matindi. Pagkatapos ng 3 fishing namin, dinala niya ang kaibigan niya. Pangalan niya si Franco. Magaling din maggitara. At ang ganda niyang boses niyang kumanta. Sabi ko, Apo, dito yun. I-translate nyo na lang sa mga hindi nakaunawa. That's my heavenly language. Sabi ko, Apo, Diyos ko, salamat. May magaling ng kumanta, may magaling pang gumitara. Sabi ko, Lord, salamat. At may dinala ka. Nabubuo yung praise team namin. Kasi kami ang mag-asawang nagkakanta ng himnaryo, kami mag-asawa ang lahat, dalawa lang kami mag-asawa. Sabi ko, salamat Lord, at meron kang dinadala isa-isa. Ito matindi. Pagkatapos na mag-fishing, dinagdagan ko. Sabi ko, gusto nyo, every Thursday, mag-meet tayo sa Waikele, ililibre ko kayo Starbucks. Sabi, salamat, sige. Every Thursday, minimit ko sila, Starbucks ito, mayaman ako, Starbucks. Hindi basta-bastang kape ito, Grace. Ito matindi. Starbucks na. Agsimula na akong mag-share. Nagsimula na rin akong mag-diabetes. Ito matindi. Nagsimula na akong mag-share ng ebanghelyo sa pag-Starbucks. Sabi ni Ralph, sabi niya, Pastor, tatapatin na kita yan. Hindi mo talaga ako madadala dyan. Hindi mo ako makukonvince. Sabi ko, bakit? Hindi naman kita kinukumbinsa. Nag-share lang ako.
Nag-share ako. Ito matindi. After 8 months, after ng Bible study namin sa Starbucks, hindi ako nagdadala ng Biblia. Nasa daliri ko yung mga verses. Sinusulat ko. Para hindi sila ma-offend na madala kong Biblia. Saka minimeres ko yung iba. Saka may kutigo ako. After one Bible study ng Thursday, sabi nila, Pastor, sige, magpabautis muna kami. Pumunta kami sa Magic Island. Alam mo yung Magic Island dyan, no? Pumunta kami ng Magic Island. Binautismohan ko sila dun. Iyak ako. Iyak talaga ako. Biro mo, ang laki ng investment ko. Sabi ko, laki ng gastos ko dito. Laki ng gastos ko, Common interest. Lahat tayo may common interest, Si RC, mahilig mag-basketball. Si Pastor Marcio, mahilig mag-bowling. Common interest. Ako, mahilig ako mag-mahjong. Hindi, biro ko lang. Common interest. Lahat tayo may common interest. Kakilala natin, meron yan Swimming, biking, basketball, bowling, golf. Ito, golf din. Marunong ba ako mag-golf? Hindi. Pero may gusto kong dalhin kay Kristo na mahilig mag-driving sa driving range. Aba, sumasama ako. Bumili ako ng golf club. Biruin mo yan? Bumili pa ako ng Nike, ano ba yung tire? Yung mga Nike gloves. Para lamang masamahan ko itong tao mag-swing-swing sa driving range, sa peg range. 4! Ano kaya sinisigaw nilang 4? Biruin mo yan? Bumili kami mag-asawa ng golf club, ang mamahal, para lamang mawin ko ang taong ito kay Kristo. Hindi ko nga lang na-win. Dahil lumipat na kami ng Las Vegas. Pero I planted the seed, you see. Never wasted an opportunity or investment sa kaluluwang gusto mong dalhin kay Kristo. Gumastos ka na, ginastosan ka nga ng Diyos Binigay nga niya ang anak niya. Sabi niya, He bought you by His own blood. The word bought, that's investment, that's gastos. Kaya pwede tayo, mga kapatid, mag-invest sa kaluluwa. Find the common interest. And I'm telling you guys, as long as you will start sharing and inviting and praying, that person, balang araw, tatanggap yan. Huwag mo lang hindihan. Number 3, na practical ways, kwento mo ang buhay mo. Si Pablo, ilang beses niyang ginamit ang buhay niya. Sabi niya, mamamatay tao ko. Sabi niya, I persecuted the church. I imprisoned families, women and children. He repeated that story many times. Ilang beses niyang ginamit niyang na yan, kwento, para magbukas ng way or opportunity to share the gospel. Ilang beses niyang ginamit yan? Sa Book of Acts, 3 to 4 times. Bago siya mag-share, he always used that opportunity to share who he was before Christ. And by the grace and through the grace of God, sabi niya, I'm here today. Binago ako ng Diyos. Ako, narinig niyo ilang beses ang kwento ko. Wala ako dito ngayon kung wala si Auntie Binyang na nagtiwala sa akin, na iniyakan ng aking auntie para lamang magbago sa buhay. Patapon ang buhay ko, pero mayroong isang tao nagtiwala sa akin, Auntie Binyang. Si Apostol Pablo, yung beses rin ginamit. Huwag niyong ikahiya yung mga scars niyo. Huwag niyong ikahiya yung mga pains niyo. Huwag niyong ikahiya yung mga shortcomings niyo. Once you surrender them to Jesus, God will use these beautiful things that happen to you and be a blessing to other people. Gagamitin ng Diyos yung mga scars niyo sa buhay para lamang may mapakilala ang kanyang kabutihan sa iyo. A friend of mine, called me the other day. Sabi niya, Kuya Randy, pwede ba tayo mag-meet? May problema ako. Sabi ko, lalaki na naman? Palagi na lang lalaki problema mo. Sabi ko, kung nabibigyan ng pangalan, So my wife and I, went to Town Square and then we ended up meeting her at South Premium. Hindi po ako nakikipag-meet, ako lang sa babae, kapag babaeng kamit ko, kailangan kasama kong asawa ko. Never. So my wife and I went there, kasama namin si Lucas. Then of course, sandali lang, sabi ko, anong problema? Ang dami kong problema, Kuya Randy. Naghahanap ako ng bagong trabaho. Sabi ko, sige, pagpipray kita, kung ano man problema mo, you don't have to share it in details. Sabi ko, I will pray for you. And yesterday, last Friday, around 1 o'clock in the morning, habang nagde-drive ako,
nag-aantay ng pasahero. Nag-send siya ng message. Sabi niya, Kuya Randy, thank you sa prayer. Sabi niya, nakahanap ako ng bagong trabaho. Saan? Nasa Summerlin Hospital na ako. Siya po ay CNA. Sabi ko, oh, praise the Lord. At least meron kang ibang focus na ngayon. Alam niyo, hindi siya nahiya sa akin mag-share ano po ng problema niya sa buhay. Kasi nakilala niya ako noon, nung kasama ko siya sa pagkatrabaho sa Henderson, ano po sa isang assisted living facility. At share ko sa kanya din kung ano yung pinanggalingan ko at ano yung buhay ko dati. And so in other words, I used this opportunity to share the gospel. Sa campus ministry for 5 days, which is kasama natin si Joey, ano po. Doon din, kilala din nila ang buhay ko because I was never afraid of sharing my scars and pains and shortcomings sa paglilingkod sa Diyos. Just to let them know na ako din ay tao katulad nila. Hindi ako nahiya, na nag-share ng gano'n para makilala na nila ang katotohanan. Na ako din ay dating katulad nila, pero binago ako ng Diyos nung tinawag niya ako. So ito yung puntos ko dito, mga kapatid sa panampalataya. In sharing your faith, to other people, ikwento mo kung ano ka dati. Huwag kang mahiya. Sabi ko sa inyo, God will use these opportunities para lamang may makakilala ang taong ito. And then that will lead us to number 4. Meron ba kayong alam na verse kahit isa lang sa buhay nyo? Meron? John 3:16. Memorize nyo yan. John 3:16. I-memorize nyo din yung Romans 6:23. Napakaganda po yung mga verses na yan. Yung nag-aaral ako sa seminary, we are required na lumabas ng at least once a month sa labas ng seminary. Yung Romans Road ang aming ginagamit. Yun po yan nandyan. Yung Romans Road, about salvation, na nakasulat sa 5 fingers po namin, halimbawa nakasulat dito. So may memorize po namin yan, kahit anong ginagawa namin para pagkatapos namin seminary, alam namin yung Romans Road or yung tinatawag nating 5 fingers. Pero kapag estudyante ka, second year ka, required to go outside the seminary wall, at mag-share, to practice, to practice yung Bible sharing or evangelism requirements, para graduate ka. So, kami po ay lumalabas. Sinusulat din namin yung 5 fingers sa 5 daliri namin para pag lumabas kami, hindi namin dalang Biblia. Kasi pag may nakita nilang hawak ang Biblia, karamihan ng tao, anong ginagawa? Tinataguan ka na nila, di ba? Tatakbuhan ka. Pag may Biblia ka, tataguan ka nila. Kaya gamit lang namin 5 fingers. If you want to copy that, ipaskin mamaya ni Amaya after the service. If you want to copy that Romans Road, to start with, or Romans 6:23 or John 3:16, because I do believe if you have one verse in your life or in your heart, it's easier for you to share the gospel kung meron kang isang verse. So just like what I use, yung minute namin mag-asawa last week, meron akong verse na sinare. Yung Hebrews 13 verse 5. Yung I will never leave you nor forsake you. In other words, just to give her assurance that the Lord our God will never leave her nor forsake her. And so kayo din, mga kapatid sa panampalataya, if you have one verse in your life, that is good enough. Sa pag-share ng Ebanghelyo, hindi mo po kailangan ng highfalutin words. Hindi nyo po kailangan ng malalim na salita. Hindi nyo po kailangan ng mystery words. My son told us, or told his mom one time, sabi niya, Mommy, you bamboozled me. And my wife and I, just like, bamboozled? What? I heard, words, but I never heard bamboozled word before. And I don't know what is bamboozled. And so I get up and check on Google what is bamboozled. And bamboozled means trick. You trick me. So Lucas was telling his mom, you trick me. In other words, no trickery words when it comes to sharing the gospel. Hindi natin kailangan ng i-trick mo yung tao, but just be a genuine person. Kasi later on, you will be found out na peke ka pala. Akala ko ba, totoo itong na ito. Sayang ang salita mo. Sayang. Kasi kung saan nanggaling yung bamboozled, kasi gusto ni Lucas lumipat ng Japan. Sabi niya, I wanna move to Japan, Mommy.
Sabi ng mami niya, sabi niya, ha? Lilipat ka ng Japan, may pera ka ba? O pwede magbakasyon ka? Or sabi niya, bakit kasi pumunta tayo ng South Korea? Sabi ni Lucas, dapat Japan. So you trick me, you bamboozled me. Sabi niya, kasi ang gusto niyang puntahan, Japan. And so he started to save money. Meron na siyang $145 na gusto niyang pumunta ng Japan. My point here is one and the same. When it comes to sharing the Word of God, no trickery. Hindi pwede dito ng peking pag-share. Hindi pwede dito yung alam niyo, sabi ko, ulitin ko, sabi ni Pastor Pai sa akin, one of my mentors, sabi niya if you want to share the gospel, sabi niya, you must have a compassionate heart. I think that's the only key. Kung gusto mong magkaroon ng kaligtasan ng mga kaibigan mo, kakilala mo, just be a genuine person. Alam nyo, hindi mo kailangan ikwento kung sino si Melchizedek. Kilala nyo ba si Melchizedek? O, kita nyo, hindi rin kilala. Hindi ko nga kilala eh. Kilala nyo si Methuselah? Hindi ko nga siya kilala eh. Baka kapitbahay nyo ito. Methuselah was the oldest person in the Bible. 969 years. Hindi mo kailangan ito, mga kapatid. Ang kailangan mo lang, si Kristo na namatay para sa kanila. That's the only way. Ako naman eh. Hindi naman ako, bagamat nagtapos ako ng may honor, nagtapos ako ng may medal, nag-grade ako ng Greek word ng 99%, pero hindi ko na nga mabasa ang Greek eh. Pero mo, Hebrew language, tinapos ko ng 1 year, Greek, tinapos ko ng 3 semesters, nag-grade pa ako ng 99, pero pabasa mo sa akin ng Greek word, hindi ko kayang basahin na. Hindi mo kailangan naman ganito, kapatid. Ang kailangan lang natin, simpleng pag-share ng Ebanghelyo. Yun lang kailangan nila. Alam mo kung bakit? Punong-puno sila ng problema sa buhay. Dadagdagan mo pa kung sino si Melchizedek. Kilala mo si Melchizedek? Sino siya? O, tatay siya ng tatay ni ganito. Si Methuselah, hindi ko rin matandaan. Hindi natin kailangan. Tatanong din niya sila sa inyo, bakit may New Testament at Old Testament? Hindi ko rin alam eh. Sa akin, Bible lang yan eh. Tatanungin ka din nila, ano ba kayo? Non-denominational? Full gospel? O, ano pa isa? Evangelist? Evangelical? Ang dami, di ba? Alam nyo, may na-open nga sa akin mag-asawa eh. Noong naghahanap kami, nung una nandun tayo, naglilipatan yung church na ito, tabi sa amin, ano ba kayo? Denominational o non-denominational? Evangelical o full gospel? Teka, hindi ko alam eh. Sabi ko, ano kami? Alam niyo ano sagot ko? Sabi ko, kay Kristo kami eh. Nakita nyo? Magbibigay ka pa ng distinction at pagkababahagi. Isa lang naman tayo eh. Kay Kristo eh. Di ba? Pagbalikan ka niya, pwedeng paka-explain mo kung anong denominational, patay ka. Kung sabihin mo na lang, alam mo, sabi ng Biblia, kay Kristo tayo eh. Di tapos ang usapan. Kung lalabas ka pang parang napaka-scholar mo, tapos binalikan ka niya, pwedeng paka-explain mo po kung ano evangelical at saka ano. Kung ano lang, John 3:16 ang alam mo. Alam mo, brother? Alam mo, sister? Ang alam ko lang ay John 3:16. Ano pala yan? Di may pagkakataong kang mag-share. And then number 4, the last one. The last one. If you want to overcome fear of rejection, ito. Practice. How many of you have been rejected inviting people to church? Lahat siguro tayo, di ba? Lahat tayo. Do you know how I met Grace? Itong napakalakas ng energy pag nag-worship tayo. Alam niyo kung paano ko nakilala to? Dahil kay JB. Nirecommend ako ni Brother JB para i-dedicate ang batang ito. Yan, si Makmak, si Makoy, si Marcos. Marcos ang tawag ko, Makoy. I met her because of JB. I dedicated Makoy. That's where I met Joy Flores, yung isang patent atin sa atin. I met them there. And after dedicating Makoy, I dedicated yung business nila. Pagkatapos ng dedicate yung business nila, i-dedicate ko ang bahay ni Joy sa Param. Pagkatapos ma-dedicate ng bahay, mayroon akong i-dedicate ni Patay, hindi pala dinedicate na Patay. Mayroon akong sinerbisan na Patay. You see, because of JB recommending me to her, now,
Grace is here with her 3 children. Think about that. Because JB put that into practice. Bigyan ko ng halimbawa. Pastor Melchor, Pastor John, namit natin ang pamilya ni Pastor Melchor dahil nagkita lang sila sa paradahan. Tama ba ako? Parkingan? Birthday party, nakita nyo? Common friend din, nakita nyo? Nakilala ko din mga to. Sa bahay nila, dinedicate ko din ang bahay nila nakaraan. Binigyan nga nila ako, napakalaking pera, ang dami. Punong-punong paldo ko nung... Ang dami pa nilang binigay na pagkain. Mayroon pang binigay na pulutan na kambing, grabe. Nakita nyo? Why is that? Because again, put it into practice. So if we keep putting into practice inviting people to church without fearing of being rejected, alam nyo kung bakit? If you put into practice, little by little, na-overcome mo yung fear of rejection. Later on, makapal na mukha mo, wala ka nang pakialam kung tanggapin nila o hindi ang pag-invite mo. Invite! Ulitin ko, nagkita kayo sa kainan, invite. Nagkita kayo sa partihan, invite. Sabi niya, sige. Later on, nagkita ulit kayo sa joggingan, invite. Hoy, nakalimutan mo yung invitasyon ko. Oo nga, busy ako eh. Pasensya na. Next time, nagkita ulit kayo, invite. Ibig sabihin, huwag kang titigil hanggat hindi mo nadadala ang kaluluwang ito. Yun lang yun. Tandaan nyo si Andrew? Sabi niya, Simon, come. Peter, come. I've seen the Messiah. Because of that invitation, anong nangyari sa buhay ni Peter sa New Testament? After the Pentecost, he stood up and preached. And the Bible said more than 3,000 accepted and they were baptized. The church started because of him. So hindi nyo alam na yung taong invite mo, siya pala ang tutulong sa atin para magpatayo ng kapilya. Grabe. Siya pala ang tutulong sa atin para bumili ng lupa. Kaya sabi ko kay Sir Vivian, imbitahin mo yung mga boss mo, yung mga mayayaman. Di ba? Invite nyo yung mga supervisor nyo. Invite nyo. Dalawa na-invite ni Vivian na boss niya dati. Si Susan saka si Scott. Sabi ko, Lord, mayaman mga to, Lord. Sana. Tapos, nalaman ko isang boss niya, walang anak. Sabi ko, Lord, yung yaman niya sa amin na lang. Hindi masamang ipag-pray yung ganun. Walang anak eh. Sabi ko, Lord, sana. Let me go back to this last part. Let's put it into practice. Ano po? Let's put it into practice. Alam nyo, huwag kayong mahiyang mag-invite. Kasi, balang araw, ulitin ko, balang araw, kapag tumanggap ang taong ito na invite nyo, pagdating sa langit, I do believe, kasi even in the Bible, when the disciples have seen Moses and Elijah, nakilala nila, they never seen them before, physically. But in the spirit world, yung transfiguration ni Christ, nakilala ni James, Peter, and John. Oh, that's Elijah. Oh, that's Moses. In other words, in heaven, makikilala nyo pa rin yung mga taong nakatulong sa inyo. Makikilala nyo pa rin yung mga taong nag-lead sa inyo. Balang araw, pupuntahan nyo sila na nakatayo or nakaupo or whatever. At naniniwala ko, sabihin nyo, brother, sister, salamat. At dinala mo ako sa kapilya. Dahil sa iyo, nakakilala ako sa Panginoon. And I do believe, baka balang araw may lalapit sa inyo sa langit, sabihin sa iyo, salamat. Ang tanong, meron kayang lalapit sa atin sa langit balang araw? Para sabihin sa atin, salamat. Ako, nung nagsimula ako sa church planting sa Batanawan, narinig nyo na ito, di ba? Iniwan ako doon ni Prof. Teddy Matira. Nung nag-crusade kami doon, mga more than 70 ang tumanggap for 5 days. Ano po? Ang galing nung preaching ni Brother Jerry Felipe. So gabi-gabi may tumatanggap, binabautisman namin umaga. And the first Sunday, mga more than 70 tumanggap. The first Sunday na ako yung iniwan, alam niyo ang pumunta lang sa kapilya 5, doon sa 70 na tumanggap na gabi-gabi. 5 lang. Siyempre nalungkot ako, I was sad, ano po. Sabi ko, Lord, ganito pala. So the next week, Saturday,
one by one, halos sinanap ko kung saan yung mga taong ito. Hindi ko na alam kung saan ang mga bahay. Ang hirap ang hirap. Tapos doon ko nakilala si Brother Teroy, narinig nyo na yung pangalan, di ba? Yung siya sa mga matandang mag-asawang nag-join. Nakilala ko si Brother Teroy habang nagmimerienda ako sa sari-sari store. At kumakain ako ng chichirya at saka Coke. At si Brother Teroy, bumibili din at nagsisigarilyo. Ito yung tanong niya sa akin. Sabi niya, dyan ba sa pananampalataya niyo, kumakain ba kayo ng dinuguan? Sabi niya sa akin, yan po yung conversation, ano po. Kumakain ba kayo ng dinuguan? Sabi niya. Sabi ko, hindi ako kumakain ng dinuguan mula sa Paul. Sabi ko sa kanya, pero kung kayo po gusto niyo kumain, nasa sa inyo po yan. Sabi ko sa kanya. Pangalawa, sabi ko, hindi pwedeng kainin ng dugo pag hindi pa luto. Sabi ko sa kanya, pwede mong kainin kapag luto na. That's what made the conversation lighter, nagtawanan kami. And then sabi ko, pag wala kayong gagawin next Sunday po, punta kayo ng church. Yan lang po, yung malaking bahay na yan. Yung may sampalok sa harap, saka likod mangga. Sabi ko. Next Sunday, nandun siya, kasama niya yung asawa niya. May tungkod na si Brother Teroy nung matanda na yun. Tumanggap din po siya, kasama ng asawa niya. Ito yung kwento ko sa inyo, di ba, na pangwalo po ako, pero namatayan pa kami si Brother Teroy. And after that, yun nga, lumipat pa yung pamilya sa Laurel, Batangas. Ayun na, natigil na yung church. Lumipat ako ng Bigaa, Batangas. Ito yung ko dito na sa pag-share ng gospel, let me conclude this one, sa pag-share ng gospel, irespeto po natin yung practice nila, irespeto po natin yung religion po nila, irespeto natin yung kultura nila, kung ano yung ginagawa nila sa buhay. Huwag nating husgahan yung mga ginagawa nila. Hayaan natin ang Diyos ang magbago sa kanila. So si Brother Teroy, nakita niya sa akin na hindi ko inusgahan kung ano yung kinakain niya, o ano yung ginagawa niya. Actually nga, pagkatapos ng pag-worship, paglabas niya, sisindi siya ng sigarilyo. Never siyang nakarinig sa akin against that, bahala sa buhay niya. And I do believe na someday ay magkikita kami sa langit. So tayo po, bilang Kristiyano, may mga kilala tayo na malala ang buhay. Yung minute na mag-asawa ay totoo. Yung buhay niya talaga, hindi ko akalain na ganun ang buhay niya. Nung una ko siyang makilala, pero nung nagkukwento na siya na ito yung buhay ko dati, gito. So ako mismo ay parang wow, overwhelmed. Pero never siyang nakarinig sa akin ng judgment sa kanya. And hanggang ngayon ay nagtitiwala pa rin sa akin. Nag-share pa rin siya. And even now, I'm praying for her na balang araw ay makakilala din siya sa Panginoon. How many times I invited her to come to church. Pero sabi niya, Kuya Randy, sabi niya, baka pag pumunta ako sa kapilya niyo, sabi niya, baka magliyab ako. Ganoon mo yung word. Ganon niya dinidescribe yung sarili niya. Magliyab ako. May kilala ba kayong mga ganyan? Na nagkwento parang, baka umusok ako. Pag pumunta ako sa masusunog ako, di ba? Huwag niyo silang husgahan. Kahit ano yung practice nila, huwag niyong husgahan. Bibigyan ko pa ng halimbawa, nasa Batangas, Laguna pa kami mag-asawa, meron kaming Bible study. Ang very receptive siya. Itong mistake ng isa kasama namin, paglabas namin ng pintuan, may mga rebulto sa pintuan. Alam mo, sinabi ng kasama namin, uy, sister, basagin mo na ang mga to. Hindi makakarinig sa yung mga to. Wala ito. Ano sa palagay nyo? Pinabalik pa ba kami o hindi na? Teka muna, matagal na ako yan kultura ko yan matagal na ako yan Respect their culture. Respect their religious beliefs. Just keep on praying, keep on abiding. And then later on, makikita niya yung diferensya. Saan? Sa buhay natin. Let me conclude. Can you put that, Amaya? Ito, binilin sa atin ito Binilin sa atin yan Binilin sa atin yan. Binilin sa atin yan. Sino yung mga workers kaya sa palagay nyo yan? Sino kaya? Tayo. Anong sabi ni Isaiah? Here am I, send me. Ito yung gagawin natin. Laborers po tayo. Laborers tayo ng ubasan ng Panginoon. Tayo yan, ako yan, kayo yan. Tayo yan. At salamat dahil
you keep on inviting people to church. Bilang pastor na iglesia ito, isa sa mga pastor, nagpapasalamat ako dahil kayo ay nagdadala kayo ng kaibigan, kakilala, kasama sa trabaho sa church na ito. Hindi man tayo pinakamagandang church sa Las Vegas, hindi man tayo pinakamagandang ministry sa Las Vegas, dahil ibang pamilya ay naghahanap ng mayroong children's department, youth department, wala pa tayo nun eh. Wala tayo. Ito nga, nakita nyo naman, nagtatakbo ng mga bata, naghahabulan, pero okay lang ako dyan. Wala kayong maririnig sa akin. Pero barang araw, pag nakabili na tayo ng sarili nating lupa, makapagtayo tayo ng kapilya natin, siyempre, meron ng kids department, meron ng youth department, merong music department, may seniors department. Aba, ang gandang pakinggan. Pero, it's not the time yet. Darating ang araw. Kaya ang prayer ko sa inyo, pag-pray nyo din, na sana ay gamitin tayo ng Diyos. Last time, na tumayo ko, last Sunday, narinig nyo, meron tayong 27,000 sa pera para sa Promised Land. At narinig nyo din yung dream ko na pinakita ng Diyos on how to raise the money. Pero hindi ko pa i-share sa inyo. I-share ko lang ito kapag na-confirm ko na. Nag-antay ako ng confirmation sa Diyos. And I'm telling you guys, tayo yung nire-ready ng Diyos para i-ready para sa next generation. Kayo yun, ako to. Yung mga henerasyon yun na yan, sila ang magbe-benefits na sa sinisimulan natin ngayon. Balang araw, actually, ang suggestion nga ni Brother Sonobi, nung binubuhat namin yung pool table sa bahay, na binigay ng boss ni Vivian sa amin, may bilyaran na kami sa bahay. Kung wala kayong ginagawa, punta kayo sa bahay. $50 per hour. Tayo doon. Gusto ko i-confirm muna yung panaraginip ko, at sabi ko, Lord, gusto ko i-confirm. Kapag na-confirm na, ready ako siya sa inyo. Pero, ito yung babalikan ko lang, dagdagan ko na. Kayo at ako, ang ginagamit ng Diyos ngayon para i-ready ang next generation. In other words, oras natin, mga presensya natin, pati ang mga pera natin. Tayo ang magre-ready. So if you are committed and dedicated to this church, hopefully by the grace of God, you will join me in raising the $100,000 that we need. We need $100,000. And right now, we have $27,000. Tumigil tayo, 3 years na tayong tumigil sa pagpapanraise. 3 years na. Sinimulan natin nung pandemic. At nakapag-raise tayo ng $32,000 in 7 months. And ngayon, meron tayong natitirang Promised Land Project na $27,000. Kailangan pa natin ng minus $100,000, ilan pa? Ilan? Meron tayong 63 ba? 63,000. We need 63,000. 60. So naghahanap ako ng 63 na tao para magbigay ng $1,000. Wow! Grabe. Let's stand up and let's pray. Mahirap ito. Mahirap ito. Pero, ulitin ko, kapag tinawag ka ng Diyos sa church na ito, get involved. Get involved. Get involved. Let's bow down and pray. Father God in heaven, Lord, salamat sa biyaya. Sa natapos po namin series, Lord, na evangelism, the forgotten mission of the church. And today, Father God in heaven, we heard as well, Lord, na kailangan namin ng $63,000 and 63 people, Lord, na pwede magtanim, pwede mag-invest para sa next generation. Lord, salamat po, Diyos, na sa pagkakataong ito, Lord, ay narinig namin ang mga vision ng church na ito. Hindi lang sa pangaluluwa, O Diyos, kundi para sa pioneering work, para sa Promised Land Project. Lord, it's heavy ministry, heavy vision, and yet, Lord, salamat po, Lord, na kami ang gagamitin mo at hindi ang ibang tao. Lord, we will invest our lives, we will invest our resources, and also our time, Lord, in preparing, Lord, for the next generation. Para sa next generation, Lord, ay hindi na nila problema kung saan sila sasamba. Hindi nila problema, O Diyos, kung saan sila magtitipon-tipon. Ama, nandito po kami, surrendering everything to you. Our lives, our finances, and everything, Lord. Salamat po. Salamat po sa biyaya mo, salamat sa pagmamahal, at salamat sa pagpapatawad. Lord, ingatan niyo po bawat sa amin, sa aming pag-uwi, sa aming mga trabaho, sa aming mga mahal sa buhay,
At mga prayer request namin, O Diyos, na matagal na namin daing sa iyo. Sana sagutin mo mo ito. Lalo, O Diyos, sa mga hilingan namin ng kagalingan, kahilingan namin, O Diyos, sa progress sa buhay, kahilingan namin sa pagpapalago ng Diyos na ito. Lord, kailangan lang namin magtanim. Kayo po ang nagbibigay ng paglago. Kaya, O Lord, tulungan mo kami na patuloy na magtanim. Patuloy na magtanim. Ito po ang dalangin po namin sa mga pangyarihan pangalan ng Jesus. Amen. I hope you guys are blessed.